Ito ang nag-trending kamakailan na produkto ng isang luxury brand ng pabango sa France. Kapag ito raw ay sinindihan, naglalabas ng relaxing lemongrass notes na may mosquito-repelling effect. Ito ang Citronelle Incense Scented Spiral. Its fresh, herbaceous scent creates an outdoor oasis. Lakas makasosyal! Pero ang insenso, dinog show. Ang Citronelle Incense Scented Spiral daw kasi walang pinagkaiba sa pantepok sa lamok, ang katol. Lahat ng lamok? Tepok! Ang presyo, 45 euros o mahigit 3,000 pesos. Hindi pa kasama riyan ang lalagyan na 140 euros o halos 10,000 pesos. Tao na yung napapatay yata niyan eh. Mahal eh. Siguro nagtataboy ng mga ng masasamang tao. Kaya si Maricel na aminadong walang 3,000 pesos na pambili ng luxury katol na yan, mananatili raw loyal sa classic na katol. Marami kasing parang mga lumilipad-lipad ng mga lamok-lamok. Hindi po talaga ako makatulog pag wala akong katol. Kada araw, nakakaubos si Maricel ng 3 mag-asawang katol o 6 na piraso. Marami kasi ito sa ilalim, mga lamok kumakagat sa mga paa namin pagka kumakain kami. Ang salitang katol, pinaniniwalaang nanggaling sa salitang Hapon na katori senko. Ka, lamok, tori, to take. Tas senko, insenso. Sa lengguwahe nila, may mga pagkakataon na pagpapalit nila yung L tsaka R. Dito sa Pilipinas, naging katol. Dito naman sa Pilipinas, ang kauna-unahang paggawaan ng katol narito sa Mandaue City sa Cebu. Mahigit 6 na dekada na itong negosyo ng pamilya ni Ralph. Ever since 1961, kami yung the only po nagpo-produce ng mosquito coils dito sa Pilipinas. Kada araw, mahigit 1 million na piraso ng mosquito coil ang nagagawa ng kanilang mga makina na galing pa ng Japan. This was one of the most crucial na mga machinery po namin dito kasi dito po yung nag-perform sa mosquito coil and pagmimix ng masa. Sa paggawa ng katol, pinaghalo-halo muna ang mga sangkap katulad ng pinulbos na baon ng nyog o coconut shell powder at yung tinatawag na onggok flour. Ito yung nagbabind ng mga premix powder or yung mga liquid. Ang nagsisilbi raw talagang pantaboy ng lamok, ang sangkap o kemikal na kung tawagin, methofluothrin. Nung pinaghalo-halo ang mga sangkap at naging dough, isinalang sa stamp machine, hinulma na maging spiral ang hugis. Sunod na pinatuyo ito sa drying machine. 6 to 8 hours of drying time. Ang challenge sa paggamit ng mosquito coil kung paano paghiwalayin ang mag-asawang katol. Index finger below, on the opposite side. Your non-dominant hand po, take your thumb at ilagay mo sa taas ng katol. Isa-slide ko ganyan para ma-loosen. At ipipinch ko ng ganyan. I-wiggle ko saglit and magsa-separate siya. Bawat pack ng katol na ibibenta mula 16 to 20 pesos. Ang nagsimula raw ng family business ni na Ralph, ang kanyang lolo Ernesto, na noong dekada 50, nagkamalarya. He decided na naghahanap siya ng solution para sa problemang ito. Pumili siya ng mga machinery. Si Ralph na ngayon ang namamahala ng kanilang family business. I keep it a promise na I serve the same purpose as my grandfather. Meron kasi siyang component na tinatawag na formaldehyde. Pwede siyang mag-cause ng inflammatory reaction sa baga na pwede mag-cause ng pagsikip ng daanan ng hangin, pag-ubo, hirap sa paghinga. Very well ventilated yung area dapat. So hindi dapat kayo na-expose mismo dun sa usok ng katol. Bago umalingaw-ngaw ang boses ng mga estudyante ngayong pasukan, ito raw muna ang maririnig sa classroom na ito, dito sa Binangonan, Rizal. Mga pitik,
mula sa tali ng 73 anyos na si Mang Rodi. Ito raw ang kanyang paraan para guhitan ng perfect straight lines ang mga bisara. Nung araw, utusan na yung bata, wala namang writing sa blackboard. Ayun, madali maturo doon sa mga bata sa ginawa namin yung blackboard. Kasi sabi ng mga bata, ay, parang papel. Noong nakaraang linggo, sa Cainta, Rizal naman nagpunta si Mang Rodi kasama ang kaibigan niyang si Galo para alukin ang mga teacher doon ng kanyang serbisyo. Una muna nilang tinungkab ang mga naiwang masking tape sa blackboard. Kailan malinis bago pinturahan. Kailan pag nasulatan sila, hindi lumulukso ang tiyok. At saka ito pininturahan ni Galo. Si Mang Rodi naman, sinukat ang gilid ng blackboard at saka nilagyan ito ng mga marka. Sunod nilang ibinabad ang tali sa lata ng pintura at saka nila ito pipitikan. Bakat ngayon. Yan. Pitik with soft moves. Yan. 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 Kailan batakin mo ng gusto ito. Huwag yung nakalaylay. Ang mga bahagi na hindi nalagyan ng pintura, pinupulido ni Mang Rodi gamit ang tali at kutsarita. Ilang taon na makakabisado ko mamaya. Kahit nakapikit? Kahit pumikit ako, pwede. Ayan, hindi ko titinan, ha? Tututok ko lang dito, ayan. Ayan, Madali ko na po matuturuan ang aking mga estudyante na magsulat ng maayos. Tubong Isabela Province, si Mang Rodi. Grade 3 lang daw ang kanyang natapos noong dekada 70 na masukang maintenance staff sa library ng isang universidad. Tutulong lang, bubuhat ng libro, kung ano-ano doon, nag-i-stamp, kung ano, makaroon ng diary doon sa library. Yun, minsan nababasa ko rin yun. Parang naasahan ng utak ko. Pero nung nagpalit daw ng pamunuan ang pinasukan niyang eskwelahan, si Mang Rodi nawalan ng trabaho. Nakita kong teacher na inuutusan yung bata magsulat din sa blackboard, writing. Wala namang writing ang blackboard. Pinag-aralan namin yung pagpitik-pitik yan. Ang kinikita nila rito ngayon mula 3 to 10,000 pesos kada araw. Malaking tulong man daw ang kita niya sa trabahong ito. Wala raw tatalo sa pakiramdam na makitang umaasenso ang mga estudyanteng gumamit ng ginuhitan niyang pisara. Sir, ano na kayo? Attorney, sir. Sabi kong ganun. Masaya ako. Parang tinulungan mo sila sa pag-aaral nila. Yung mga linya na ginagawa ni Tatay Rodi dun sa blackboard, para bang naging linya na rin ng magandang kinabukasan para dun sa ating mga mag-aaral. Tuwid man o paikot-ikot ang buhay, kapit lang. Dahil ika nga nila, life is what you make it. Sa buhay, ikaw ang bida at magdidikta ng iyong kwento. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.